어저께 엄청 말씀하신 거 아니에요? 다 올라와서 많이 보여요. Ang pagkain ay isang mahalagang bahagi ng ating pamumuhay dahil ito ang nagbibigay resistensya at lakas sa ating katawan. Ngunit may mga bansa na kung saan ang ilang pagkain ay ipinagbawal o pinaghihigpitan dahil sa mga kadahilanan tulad ng kalusugan, kalinisan o relihiyon. Kung kaya't sa video na ito, ating aalamin ang mga bawal na pagkain sa 15 na bansa na kung saan ang mga bansang ito ay may iba't ibang mga pagkain na ipinagbawal mula sa mga karne ng hayop na itinuturing na impure o hindi kalinisan hanggang sa mga produktong may mga kemikal na itinuturing na mapanganib dahil itinuturing nila na ang mga pagkain na ito ay maaaring magdulot ng mga sakit o karamdaman. Kaya't mahalaga na tandaan ang mga regulasyon sa bawat bansang ito upang maiwasan ang mga problema sa kalusugan at legal na issue. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Pork o baboy sa mga Middle Eastern countries. Karamihan sa atin ay alam na ang pork o baboy ay ipinagbabawal sa karamihan ng mga Middle Eastern countries dahil sa relihiyosong paniniwala ng mga Islam. Sa Quran, malinaw na tinutukoy ang baboy bilang haram o marumi, kaya't hindi ito maaaring kainin o iproseso ng mga Muslim. Ang mga bansa tulad ng Saudi Arabia, Iran, Kuwait at UAE ay may mahigpit na mga batas na nagbabawal sa pagkain, pag-import at pagbebenta ng pork. Kasama sa mga probisyon ng Sharia law ang pagsunod sa halal dietary practices, kaya't bawal ang baboy sa halos lahat ng aspeto ng pamumuhay. Bukod sa relihiyosong aspeto, may practical ding dahilan ang pagbabawal. Noon pa man itinuturing na marumi ang baboy dahil kumakain ito ng halos kahit ano at nagdadala ito ng mga sakit tulad ng trichinosis at iba pang bacterial infections. Sa mga bansang ito, ang customs at airport authorities ay mahigpit na nagbabantay para tiyaking walang makakapasok na pork products sa bansa. Kung mahuli kang kumakain ng baboy o may dalang produkto nito, maaari kang makasuhan, pagmumultahin o madeport kung dayuhan ka. Sa ilang mga bansa tulad ng UAE at Qatar, ang mga non-Muslim ay pinapayagang bumili at kumain ng pork at mabibili lang sa mga limitadong lugar at kadalasan sa mga specialized stores lamang. Samantala, mahalaga ang cultural sensitivity dahil ang pagkain ng baboy sa harap ng mga Muslim o sa publiko ay itinuturing na kawalan ng respeto. Kaya't sa mga bansang ito, mahalagang igalang ang kanilang mga relihiyosong batas at tradisyon. Number 2. Beef o karne ng baka sa India. Ang karne ng baka o beef ay ipinagbabawal sa maraming estado sa India dahil sa relihiyosong paniniwala ng mga Hindu na kung saan itinuturing ang baka bilang isang sagradong hayop. Sa Hinduismo, ang baka ay simbolo ng goodness, abundance at sobriety, kaya't hindi ito pinapayagang katayin o kainin. Sa ilang estado tulad ng Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat at Madhya Pradesh, ay mahigpit ang mga batas laban sa pagkatay at pagkain ng baka at kapag nahuli kang lumabag ay maaari itong magresulta sa pagkakakulong at mabigat na multa. Gaya sa Maharashtra, maaaring makulong ng 5 hanggang 10 years ang sino mang mahuhuling may kinalaman sa pagpatay o pagbebenta ng baka. Bukod sa mga legal na parusa, may mga ulat din ng lynching incidents na kung saan ang mga napagbintangan o napatunayang kumakain ng karne ng baka ay binubugbog o pinapatay ng mga relihiyosong grupo. Bagaman ang ganitong karahasan ay ilegal, ipinapakita nito ang matinding galit ng ilan sa mga komunidad na may mataas na pagpapahalaga sa baka. Gayunpaman sa ibang estado tulad ng Goa at Kerala ay pinapayagan ang pagkain ng baka at walang mga batas laban dito. Kaya't makakakita pa rin tayo ng mga restaurant na naghahain ng beef. At para sa mga non-Hindus at dayuhan, mahalagang malaman at igalang ang mga lokal na batas, lalo na sa mga lugar na may beef ban dahil maaari itong magresulta sa pagkakulong, multa at maging deportation. Number 3. Horse meat in USA and UK. Ang horse meat bagamat common sa ilang bansa tulad ng France at Belgium ay hindi ito katanggap-tanggap sa USA at UK. Sa USA, bawal ang pagkatay ng kabayo para sa karne, hindi dahil illegal kainin ito, kundi dahil sa batas na kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng pondo ng gobyerno para lamang inspeksyonin ang mga horse slaughterhouses. Sa UK naman legal kainin ito, pero ang cultural reasons ang pumipigil sa mga tao dahil ang mga kabayo ay itinuturing nila na kasamahan o pets at hindi pagkain. Ang isa pang dahilan ay ang panganib sa kalusugan. Maraming kabayo lalo na yung ginagamit sa trabaho o karera ay binibigyan ng mga gamot tulad ng phenylbutazone na bawal kainin ng tao.
Ang pagkonsumo ng karne ng kabayong may bakas ng mga ganitong gamot ay posibleng magdulot ng mga seryosong sakit sa tao. Samantala, ang kontrobersya ukol sa horse meat ay sumikat noong 2013 sa UK, kung saan nadiskubre na ang ilang beef products ay may halong horse meat. Kaya naman nagdulot ito ng malaking backlash mula sa publiko. Kahit legal kainin ng horse meat sa UK, ito ay labis na hindi tinatangkilik, at sa USA ay ipinagbabawal ang produksyon nito dahil sa mga ethical and health concerns. Sa madaling salita, ang pagtutol sa pagkain ng horse meat sa USA at UK ay hindi dahil sa legality nito upang kainin, kung hindi ito ay nakaugat sa kultura ng mga tao at mga health risks na dulot ng hindi wastong pagproseso ng karne. Number 4. Dog meat in South Korea, USA, and Philippines. Ang pagkain ng dog meat ay isang kontrobersyal na issue sa South Korea, USA, at Pilipinas. Sa South Korea, bagamat bahagi ng tradisyonal na kultura, lalo na sa mga rural areas, ang pagkain ng karne ng aso ay bumaba dahil sa modernisasyon at mga pressure mula sa animal rights groups. Hindi illegal ang dog meat doon, pero maraming South Koreans, lalo na ang mga kabataan, ang tutol na dito. Sa USA, illegal ang pagkain ng dog meat dahil sa Dog and Cat Meat Trade Prohibition Act of 2018, na kung saan ipinagbabawal ang pagkatay ng aso para sa pagkain. Itinuturing ng mga Amerikano ang aso bilang man's best friend, kaya't hindi tanggap sa kultura nila ang pagkain nito. Samantala, dito sa Pilipinas, bagamat bahagi na ng tradisyon ang pagkain ng aso sa ilang rehiyon, ay ipinagbabawal ang komersyal na pagbebenta ng dog meat sa ilalim ng Animal Welfare Act. Samantala, ang sino mang mahuhuling nagbebenta o kumakain ng dog meat ay maaring pagmultahin o makulong. Ang pangunahing dahilan ng pagbabawal ay dahil sa health risks tulad ng rabies at iba pang zoonotic diseases, pati na rin ng cultural at ethical concerns. Ang mga aso ay itinuturing na mahalagang kasamahan ng tao, kaya't ang pagkain nito ay nagdudulot ng matinding backlash sa lipunan. Number 5. Fugu or puffer fish in European Union. Ang fugu o puffer fish ay isang delicacy sa Japan, ngunit ipinagbabawal sa European Union dahil sa matinding panganib ng tetrodotoxin na isang laso na 1,200 times na mas malakas kaysa cyanide. Ang tetrodotoxin ay matatagpuan sa liver, bituka, balat at ovary ng isda, at kahit maliit na dami lang nito ay maaring magdulot ng paralysis at kamatayan. Dahil sa mataas na peligro, ang European Union ay nagpasya na ipagbawal ang pag-import at pagkonsumo ng fugu upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Samantala, walang sapat na mga eksperto sa European Union ang handa na magligtas sa sinumang malason nito, kaya't mas piniling ipagbawal na lamang. Sa Japan, may mga espesyal na chef na dumaan sa masusing pagsasanay para alisin ang mga nakalalasong parte ng isda. Pero kahit sa bansang ito, may mga naitalang pagkamatay dahil sa maling paghahanda. Sa European Union, mahigpit na ipinagbabawal ang tetrodotoxin sa mga pagkain alinsunod sa food safety regulations. Kapag kinain ng fugu na hindi tamang naihanda, maaring magresulta ito sa tetrodotoxin poisoning na nagdudulot ng pamamanhid, paralysis at posibleng kamatayan sa loob lamang ng ilang oras. Kung mahuli ang fugu sa European Union, agad itong kinukumpiska at sinisira. At ang sinumang sangkot sa pagbebenta o pag-import nito ay maaring pagmultahin o makulong. Dahil ang fugu ay itinuturing na napakadelikado, kaya't ipinagbabawal ito para mapanatiling ligtas ang publiko. Number 6. Haggis in USA. Ang haggis ay isang tradisyonal na Scottish dish na gawa sa sheep's block na kung saan dito makikita ang puso, liver at lungs ng tupa na tinimplahan ng spices, oatmeal at fat oil at niluluto sa loob ng tiyan ng tupa. Bagamat sikat ito sa Scotland, ipinagbabawal sa USA ang tradisyonal na haggis dahil sa USDA regulations na nagbabawal sa paggamit ng baga o lungs ng hayop sa pagkain. Samantala, mula noong 1971, hindi pinapayagan ang pag-angkat ng haggis na may baga ng tupa dahil sa panganib ng foodborne illnesses. Ayon sa USDA, ang baga ng hayop ay maaaring kontaminado ng fluids mula sa digestive o respiratory system na posibleng magdala ng bakterya o toxins na masama sa kalusugan ng tao. Dahil dito, ipinagbawal ang tradisyonal na haggis sa USA at tanging mga tupa na walang baga lamang ang maaring ibenta. Bukod pa rito, may alalahanin din sa kaligtasan ng publiko ukol sa mga sakit tulad ng mad cow disease, kaya naging mas mahigpit ang mga regulasyon sa pag-import ng organ meats.
Kung mahuli ang tradisyonal na hagis na ipinapasok sa bansa, ito ay kinukumpiska at sinisira. At kung sino mang mag-angkat o magbenta nito ay maaring pagmultahin o makulong. Sa kabila ng bawal na hagis, may mga Americanized versions na legal na ibinebenta sa USA. Ngunit ang authentic Scottish haggis ay nananatiling bawal upang protektahan ang kalusugan ng publiko mula sa posibleng panganib ng kontaminasyon o sakit. Number 7. Sanak G or live octopus in USA and Australia. Ang Sanak G o live octopus ay isang tradisyonal na Korean delicacy na kinikilala dahil sa kakaibang karanasan ng pagkain ng mga tentacles habang ito ay gumagalaw pa. Kadalasang sinasawsaw ito sa sesame oil at seeds at popular sa mga Korean restaurants. Sa kabila ng popularity nito sa Korea, ang pagkain ng Sanak G ay mahigpit na ipinagbabawal sa USA at Australia dahil sa mga panganib na dulot nito. Unang-una ay meron itong choking hazard dahil ang mga tentacles ay patuloy na gumagalaw at maaaring dumikit sa lalamunan ng kumakain na nagdudulot ng pagkasakal at posibleng kamatayan. Ilang insidente na ang naitala na may mga taong nagkaroon ng komplikasyon matapos kumain ng live octopus. Pangalawa, ang food safety concerns ay isa ring malaking issue lalo na't hilaw ito at maaaring kontaminado ng bakterya tulad ng Vibrio na nagdudulot ng food poisoning. Bukod dito may mga animal welfare concerns din na kung saan itinuturing na masamang gawain ang pagkain ng buhay na hayop. Dahil dito ipinagbabawal sa ilang estado ng USA at Australia ang pagbebenta at paghahain ng Sanak G o buhay na octopus. Ang mga lalabag ay maaaring mapatawan ng mataas na multa at pagkakulong, pati na rin ang pagsasara ng kanilang negosyo. Number 8. Raw milk in Canada, Australia. Ang raw milk o hindi pasteurized na gatas ay ipinagbabawal sa Canada at Australia dahil sa mga panganib na dulot nito sa kalusugan. Dahil hindi ito dumadaan sa pasteurization, maaring maglaman ito ng mga bakterya tulad ng E. coli, Salmonella at Listeria na nagdudulot ng seryosong sakit tulad ng food poisoning, diarrhea at maging kamatayan. Sa Canada, ayon sa Food and Drugs Act, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta at ang distribusyon ng raw milk upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng kontaminadong gatas. Kapag nahuli, ang mga nagbebenta o umiinom ng raw milk ay maaring magkaroon ng malaking multa at pagkakulong. Sa Australia naman, ipinagbabawal ito ng Food Standards Australia New Zealand para protektahan ang mga bumibili laban sa foodborne diseases. Samantala may mga naitalang kaso ng pagkamatay ng mga bata dahil sa pagkonsumo ng raw milk kaya't mas pinaigting pa ang mga batas na nagbabawal dito. Kaya naman ang sinumang mahuli na nagbebenta o nag-iimbak ng raw milk ay maaaring magbayad multa at sa malalang kaso ay maaaring umabot sa korte kasama ang pagkakumpiska ng kanilang produkto. Bagamat pinaniniwalaan ng iba na mas masustansya ang raw milk, ay mas iniisip ng mga bansang ito ang panganib ng bacterial infection, lalo na sa mga taong may mahinang immune system tulad ng mga bata, matatanda at buntis. Number 9. Ang foie gras ay isang delicacy na gawa sa liver ng pato o gansa at sinadyang palakihin ito sa pamamagitan ng force feeding na kung saan ang mga hayop ay sa pilitang pinapakain upang lumaki ang kanilang atay. Kahit na popular ito sa France at iba pang bansa, ay mahigpit na ipinagbabawal ang foie gras sa India, UK at California dahil maaaring mayroong issue ang kalusugan ng hayop. Samantala sa India, ito ay ipinagbabawal simula pa noong 2014 dahil sa animal cruelty at hindi rin pinapayagan ang pag-import nito at ang sino mang lalabag ay maaaring makulong o pagmultahin. Sa UK, bagamat maaari itong i-import at kainin, ay ipinagbabawal ang pag-produce nito dahil sa malupit na proseso ng force feeding. Kaya't patuloy ang mga kampanya para tuluyang ipagbawal ang paggawa nito sa kahit na anong bansa. Sa California naman ay mahigpit na ipinagbabawal ang pag-produce at pagbebenta nito simula pa noong 2012. At ang sino mang mahuhuli na nagbebenta nito ay maaring pagmultahin at makulong. Samantala, ang mga aktivista at grupo ng animal rights ay patuloy na ipinaglalaban ang pagbabawal nito sa iba pang lugar dahil sa matinding proseso nito para sa mga hayop. Samantala, ang mga negosyo na magbebenta nito sa mga lugar na ipinagbabawal ito ay maaring harapin ang mga legal action, multa at ang posibilidad na magsara ang negosyo. Number 10. Casu Marzu o rotten cheese sa European Union. Ang Casu Marzu o rotten cheese
ay isang tradisyonal na delicacy mula sa Sardinia, Italy na gawa sa pecorino cheese at kilala ito dahil meron itong mga buhay na larva o uod na nakakatulong para mas lalong mabulok ang cheese. Bagamat bahagi ito ng kultura ng Sardinia ay mahigpit naman na ipinagbabawal ito sa European Union dahil sa panganib sa kalusugan. Dahil hindi dumadaan sa pasteurization ng keso, kaya't may mataas na chance ng bacterial contamination mula sa mga pathogens tulad ng Salmonella at E. coli na maaaring magdulot ng malulubhang sakit tulad ng food poisoning. Dagdag pa rito, ang mga larva na naroon sa keso ay maaaring magdulot ng intestinal myiasis na isang kondisyon na kung saan ang mga buhay na uod ay maaaring mabuhay sa digestive system ng tao na nagre-resulta sa pananakit ng tiyan at iba pang komplikasyon. Samantala, dahil hindi ito sumusunod sa food safety regulations ng European Union, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-produce nito, pagbebenta at pag-distribute ng kaso Marzu. At ang sino mang mahuhuli na nagbebenta nito ay maaaring pagmultahin at ang produkto ay kukumpiskahin. Bagamat illegal ito sa European Union, patuloy pa ring ginagawa at kinakain sa mga lokal na komunidad sa Sardinia, Italy bilang bahagi ng kanilang kultura, ngunit nananatili itong bawal sa mas malawak na merkado dahil sa panganib na dala nito. Number 11. Shark fins in Hawaii, California, and Canada. Ang shark fins na karaniwang ginagamit sa paggawa ng shark fin soup ay ipinagbabawal sa Hawaii, California at Canada dahil sa malupit na proseso ng shark finning at ang malubhang epekto nito sa kalikasan, na kung saan ang shark finning ay ang pagputol ng palikpik ng shark habang buhay pa at pagkatapos ay itatapon sila pabalik sa dagat na kung saan sila mamamatay. Noong 2010, ang Hawaii ang unang estado sa USA na nagbawal sa pagbebenta, pag-import at pag-distribute ng shark fins upang protektahan ang sharks at ang marine ecosystem. Gayun din ay sinundan ito ng California noong 2011 na kung saan ang shark fins ay tuluyan ng ipinagbabawal na kuhanin upang pangalagaan ang mga endangered species at upang labanan ang illegal wildlife trade. Samantala sa Canada naman, noong 2019 ay ipinagbawal nila ang pag-import at pag-export ng shark fins na kung saan ito ang unang hakbang upang maiwasan ang pag-ubos ng populasyon ng mga shark. Ang mga mahuhuling nagbebenta o nag-i-import ng shark fins ay maaring pagmultahin ng malaking halaga, maaring makulong at kumpiskahin ng produkto. Bukod sa mga issue ng kanilang pagkaubos, ang pagkain ng shark fin soup ay may panganib rin sa kalusugan tulad ng mercury poisoning na maaaring magdulot ng mga seryosong kondisyon tulad ng neurological damage. Kaya naman ang pagbabawal ng shark fins ay mahalaga upang maprotektahan ng mga shark at mapanatili ang balanse ng marine ecosystem. Number 12, Kinder Eggs sa USA. Ang Kinder Eggs o mas kilala rin bilang Kinder Surprise ay bawal sa US mula pa noong 1938 dahil sa Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Ayon sa batas na ito, bawal ang pagkain ng may non-edible objects sa loob tulad ng laruan sa loob ng Kinder Surprise na hindi nakakain. Ang pangunahing dahilan ng pagbabawal nito ay dahil sa choking hazard, lalo na sa mga bata. Dahil makikita rito na ang laruang plastic ay nakalagay sa loob ng chocolate at may panganib na hindi ito mapansin at maaaring malunok ng hindi sinasadya. Ang Kinder Eggs ay gawa ng Ferrero na isang Italian company na sinimulan itong gawin noong 1974 sa Europe. Bagamat sikat ito sa maraming bansa ay hindi naman ito pwedeng ibenta o i-import sa US. Ang sino mang magpapasok ng Kinder Surprise sa bansa ay maaaring pagmultahin ng hanggang sa $2,500 per egg at maaaring kumpiskahin ng US Customs and Border Protection o CBP ang produkto. Upang makaiwas sa mga legal issues, inilabas ng Ferrero ang Kinder Joy noong 2018 bilang alternatibo. Sa Kinder Joy makikita na hiwalay ang laruan mula sa chocolate kaya hindi na ito kasali sa mga ipinagbabawal ng FD&C Act. Sa ganitong paraan, pwede nang makabili ng Kinder Joy ang mga nasa US nang walang problema, gayunpaman ito ay mas ligtas para sa mga bata kaysa sa Kinder Eggs. Number 13. Absinthe in Singapore and New Zealand. Ang absinthe ay isang alak na sikat dahil sa mataas na alcohol content nito at sa pagkakaroon ng tujon na isang compound na matatagpuan sa wormwood na pinaniniwalaang may psychoactive effects. Samantala, gawa ito sa Switzerland at sumikat sa France noong 19th century. Ngunit ito ay ipinagbabawal sa mga bansang tulad ng Singapore at New Zealand dahil sa mga health risks nito.
Sa Singapore, mahigpit na ipinagbabawal ang absinthe dahil sa potensyal nitong magdulot ng hallucinations at delikadong pag-uugali dahil sa two-zone content. Ang batas ng Singapore ay nagbabawal ng anumang pagkain o inumin na naglalaman ng two-zone kaya hindi maaaring i-import, ibenta o inumin ng absinthe doon. Samantala, sa New Zealand naman ay hindi ganap na ipinagbabawal ang absinthe ngunit mahigpit na nire-regulate ang two-zone level nito. Pinapayagan lang ang absinthe na may mababang level lang ng two-zone para matiyak na hindi ito makasama sa kalusugan. Ang mga produkto na hindi sumusunod sa regulasyon ay maaaring makumpiska at ang mga nagbebenta nito ay maaaring pagmultahin o makulong. Ang pangunahing panganib ng absinthe ay ang posibleng neurotoxic effects ng two-zone na maaaring magdulot ng hallucinations, convulsion at iba pang mga komplikasyon sa kalusugan. Number 14. Swan meat in the United Kingdom. Ang swan meat ay bawal kainin sa United Kingdom dahil sa legal at kultural na dahilan. Sa ilalim ng batas, ang mga mute swans ay pag-aari ng British monarch na isang tradisyon na nagsimula pa noong Middle Ages. Sa panahong iyon, tanging ang mga maharlika at miyembro ng Royal Court lang ang may karapatang kumain ng swan. Hanggang ngayon, protektado pa rin ang mga swan sa ilalim ng Wildlife and Countryside Act of 1981, kaya't illegal ang pumatay o kumain ng mga ito. Ang pangunahing dahilan ng pagbabawal ay dahil ang mga swan ay simbolo ng kapangyarihan at pribilehiyo ng monarkiya at bahagi rin ng pangangalaga sa kalikasan. Kung mahuhuli kang kumakain o pumapatay ng swan sa UK, maaari kang makulong o pagmultahin ng malaking halaga. Gayun din ay kinukumpiska rin ng mga awtoridad ang anumang kagamitan o produkto na ginamit sa ilegal na aktibidad. Bukod dito, ang ilegal na pagkain ng swan ay isang malaking insulto sa kultura ng UK dahil itinuturing silang mahalaga sa kasaysayan at wildlife ng bansa. Gayunpaman, may ilang pamilya na binigyan ng espesyal na karapatan na magkaroon ng swan, ngunit bawal pa rin ang pumatay o kumain nito ng walang pahintulot. Kaya't sa ilalim ng batas at kultura, ang swan meat ay mahigpit na ipinagbabawal sa United Kingdom. Number 15. Mountain Dew in Japan and other parts of Europe. Ang Mountain Dew ay ipinagbabawal sa Japan at ilang bansa sa Europe dahil sa pagkakaroon nito ng brominated vegetable oil o BVO, na isang ingredient na ginagamit upang maiwasang lumutang ang mga flavoring agents. Ang BVO ay naglalaman ng bromine na makikita rin sa mga flame retardants at maaaring magdulot ng seryosong epekto sa kalusugan tulad ng pagkasira ng mga internal organs, pagbabago sa thyroid hormones at problema sa nervous system kung maipon ito sa katawan. Bukod dito, mataas ang asukal at artificial sweeteners na nasa Mountain Dew at madalas na nauugnay sa mga sakit tulad ng obesity, type 2 diabetes at cardiovascular diseases, kaya't mas istrikto ang ilang mga bansa sa Europe sa pag-regulate ng ganitong uri ng inumin. Ang pagkakaroon ng yellow 5 o tartrazine na isang food dye na maaaring magdulot ng allergic reactions at hyperactivity sa mga bata ay isa ring dahilan kung bakit ito ipinagbabawal. Samantala, sa mga bansa kung saan ito ipinagbabawal, ang mga manufacturer o importer na magbebenta nito ay maaaring mapatawan ng mabigat na multa o mawalan ng lisensya upang makapagnegosyo muli, ngunit walang direktang parusa sa mga individual na iinom ng inumin.